Ang COVID-19 pandemic ang naging mitya kung bakit ginawang tambakan ng basura ang ancestral land ng mga Aita sa Subic sa Zambales na itinampok sa eyewitness documentary ni Cara David. Pero ang inakalang pansamantalang kasunduan ay hindi raw inakala ng mga miyembro ng Aita community na magtatagal pala. Ngayong nagkakasakit na mga miyembro ng komunidad, panawagan nila matanggal na o di kay matabunan na ng lupa ang basura sa kanilang paraiso. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng mayabong, malago at lunti ang gubat na ito, kapansin-pansin ang namumuting bahagi ng bundok. Sa malapitan, ang namumuting bagay ay tambak-tambak ng basura. Ito ang kontrobersyal na dump site sa ancestral land ng mga Aita sa barangay Naugsol sa Subic, Zambales na ibinunyag ng eyewitness documentary ng kapuso journalist na si Cara David. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Subic, Zambales, 2022 pa raw nila pinatigil ang operasyon ng dump site dito sa barangay Naugsol. At November 2025 naman daw tuluyang ipinasara ng DENR. Pero 2026 na, narito pa rin at nakatiwangwang ang gabundok na basura. Ang pamilya ni Gwen Pulagay nakatira raw noon sa paanan ng ginawang dump site. Pero dahil sa masamang epekto sa kanilang kalusugan, wala na raw silang permanenteng matirhan ngayon. Naopo ako sa mga anak ko po, doon na po nauubo. Hindi ka po sila. Minsan mo nakumpay na po yung bunso ko dahil po sa ganyan po na amoy. Hindi na po kami nagpatuloy na tumira po doon. Karapatan lang po ang inaano ko lang po. Yung karapatan lang po na huwag pong tapunan ng basura po ang eriyang tahimik po. Unang nag-operate ang dump site noong 2020 sa pagsisimula ng pandemic. Sa isang pahayag, sinabi ng lokal na pamahalaan ng Subic na kinailangan daw nilang maghanap noon ng pansamantalang lugar para sa pamamahala ng basura sa gitna raw ng pambihirang hamong hatid ng COVID-19 at mahigpit umanong limitasyon, lalo na sa transportasyon at pagdadala ng basura sa sanitary landfill. Pero dumaan daw sila sa proseso para magamit ang lugar. Ang pansamantalang paggamit ng lugar noon ay may pahintulot ng pamilyang Tenoria na may karapatan sa lupa. Gayon din ang Tribal Council ng Aita Ambala at ng mga opisyal ng Barangay Naugsol. Ang mga basurang naitapon noon ay nasegregate na ng bawat barangay bago din nila sa lugar. Kaya wala naman itong mabahong amoy at hindi na ring pinamumugaran ng mga langaw. Sang-ayon dito ang tribal leaders na nagbigay pahintulot noon sa lokal na pamahalaang gawing dump site ang Barangay Naugsol. Pero hindi raw nila inakalang magtatagal ito. Yung pagpayag po namin, parang pag-concern din po namin sa buong Subic. Kasi buong Subic po yung top na basura po ng buong Subic, yan inilagay dyan. Hindi naman namin po alam na tatagal. Wala kami magagawa kasi doon din po kami nanghihingi po ng tulong po sa kanya. Kumbaga, pansamantala lang po kasi nagkataon na pandemic yun, ma'am. Yun po yung nahingi na tulong ni Mayor. Kinumpirma ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na bahagi ng ancestral domain ang lupang ginawang dump site at may karapatan sila sa lupang kanilang pag-aari. Pero giit ng NCIP, while we recognize po if na-compel man po ang LGU na doon dalhin yung basura ng kanilang municipality, sana po na-consult po ang aming opisina para nakita po kung pumayag talaga, lalo na yung tribal leaders. Ang pamilya Tenoria naman na tinutukoy ng lokal na pamahalaan ng Subic, sinasabing sila ang nagmamay-ari ng lupa, sa kabila ng sinasabi ng NCIP na ito ay ancestral land. Na ipanalo po namin sa kaso po yun, ma'am. Kasi area po namin, ma'am. Kami po nag-improve, ma'am. Kumbaga, yun yung hinaano lang namin na karapatan na mapayagan ng munisipyo, ma'am. As far as our office is concerned po, wala pong record dito na private property po yan. At covered po yan ng ancestral domain. So, ang community po ang may-ari niyan. Pero sabi ng DENR, kahit may usapan na ang pamahalaang lokal at mga may-ari ng lupa, may tamang panuntunan sa pagkakaroon ng open dump site. Open dumping per se, kahit sa pribadong lupa po yan, or sa lupang pagmamay-ari ng lokal na pamahalaan o ng national government, hindi po pinapayagan ng batas. Tanging hiling na lang ngayon ng mga Aita Ambala,
Gusto na po ng mga tribo namin na yung mga basura po dyan ay tanggalin na po dyan. Kung hindi na po kayang tanggalin, napagdesisyonan na po ng buong tribo na tabunan na lang po mama ng lupa. Ayon sa lokal na pamahalaan, unti-unti na nilang pinapatupad ang Safe Closure and Rehabilitation Plan na una na nilang isinumite sa DENR. Unti-unti ring nililinis at inaayos ang dating dam site ayon sa kakayahan at pondong mayroon ang lokal na pamahalaan. Magmula nga po nung nagkaroon po ng order ang DNR. Siyempre po, hindi naman natin po pwedeng hindi susundin yung order. Hanggang sa naglagay na nga kami ng mga bantay dito sa baba para bantayan po kung wala pong makalusot na magtatapon. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.